Ipinunto ngayon ng political analyst na si Professor Malutikia na higit pa sa ordinaryong protesta ang ikinasang rally para sa katotohanan at katarungan ng iba't ibang grupo sa Pilipinas. Naniniwala siya na dapat managot si dating House Speaker Martin Romualdez, maging ang Pangulo. Kaya naman nakalusot at lumala ang korupsyon sa pamahalaan. Report mula kay Hearted Molina. Isang malaking pagkilos ang muling nasaksihan sa EDSA matapos magtipon ang libu-libong katao na kabilang sa iba't ibang grupo at organisasyon na nanawagan ng katotohanan, katarungan at pananagutan para sa malalang korupsyon sa gobyerno. Ipinakita sa mapayapa at organisadong pagkilos ang pagkakaisa ng mga lumahok. Una-una, gusto kong congratulate ang INC. Nakita natin talaga napaka-importante na yung disciplined approach to protesting. Nakita natin ang daming taong sumali at sa tingin ko dadami pa yan ngayong araw na ito. Ayon kay political analyst at strategist Professor Malutikia, higit pa sa isang ordinaryong protesta ang nasaksihan. Aniya, ipinakita ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang grupo na patuloy ang panawagan ng mamamayan para sa mas malaking transparency at accountability sa pagpapatupad ng batas. Ang paglaban para sa tama at patas ay sakripisyo talaga, sakripisyo sa lahat. Whether nandun ka sa lugar o ikaw yung naipit dahil dito sa nangyari. Natutuwa ako at nagkaroon pa ng another chance, no, para ang taong bayan ay magsabi ng kanilang imutok dahil dito sa ginagawang pati mga kaso binubudol na. Binigyang diin din ni Tikia na ang tunay na layunin ng mga pagkilos ay hindi lamang maipahayag ang hinaing ng mamamayan, kundi matiyak ang magiging pantay ang pagpapatupad ng batas at mananagot ang lahat ng opisyal na may pananagutan, anuman ang kanilang katayuan sa pamahalaan. Siguro dapat managot ang Speaker nung panahon na yon, ang Senate President nung panahon na yon, at si Pangulong Marcos. Kasi kay Pangulong Marcos nang galing yung budget, sa kanya rin nang galing yung pagpirma sa budget. No? So yan tatlong mga opisyal na yan, kailangan silang managot at maging accountable sa nangyari magmula 2023 hanggang 2026. Para kay Tikia, ang malawak na pagkilos na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo at sinuportahan din ng iba't ibang grupo at organisasyon ay nagpapakita na patuloy ang lumalakas na panawagan ng mamamayan para sa katotohanan at pananagutan. Aniya, mahalaga na tugunan ito ng mga nasa kapangyarihan sa pamamagitan ng malinaw at tapat na pagpapaliwanag. Alam mo, itong nangyayaring rally led by Iglesia ni Cristo is a possible checkmate. Hindi ko maintindihan kung bakit ang sinasabi ay hindi maintindihan kung bakit nagrarally. Ang consistent naman ang Iglesia noong November 15-16. Sinimulan nila yan. May mga grupo ring sumunod pero hindi ganong kalakihan at wala masyadong disiplina at puno ng kulay. Ito simple lang sagutin, ipaalam ano talaga ang nangyari. Habang nagpapatuloy ang mga pagkilos na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo at iba't ibang grupo, nananatiling sentro ng panawagan ang katotohanan, pananagutan at transparency. Umaasa ang mga lumahok na ang papayapa at disiplinadong pagkakaisa ay magbubunga ng konkretong hakbang tungo sa mas malinis, mas tumutugon at mas mapanagutang pamahalaan. Hearted Molina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.